Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. At sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At magandang araw din po sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Ito ang Tambalang. Jairus Madlang Bayan. At Ares Gutierrez at kayo'y nakikinig sa Serbisyo CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang handog sa inyo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon po ay Martes, 5 ng Mayo, taong 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Muntinlupa City close to joining CFO's Bayan Project. CFO strengthens cultural initiatives through partnership with Bicol-based bookshop and art space. And nominations for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations is coming close to deadline. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The City Council of Muntinlupa City recently held a public hearing to discuss the city government's pending partnership with the Commission on Filipinos Overseas for the Balink Bayan Project, a one-stop online portal dedicated to serve overseas Filipinos. During the hearing, the CFO explained the mechanics of its Balink Bayan project, an online business investment and philanthropy portal for non-resident Filipinos. The proposed partnership will bring the city's services closer to NRFs or non-resident Filipinos who hail from Muntinlupa City. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
CFO and Naga-based bookshop The Savage Mind, founded by Bicolano author Mr. Christian Sendon Cordero, entered a formal agreement. This aims to strengthen cultural ties among Filipino diaspora. The partnership will promote Philippine literature as well as showcase CFO support among independent cultural spaces like Savage Mind and fostering deeper engagements among non-resident Filipinos. Part of the agreement, Mr. Cordero will also be seen through CFO's virtual Centro Rizal program, The Rich Bicolano Heritage, through art mediums and basic conversational tutorials. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Nominations are still open for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas. Nominations will be accepted until May 29, and please watch the short video for more details. From every corner of the world, the Filipino spirit shines through compassion, excellence, and service. Wherever they may be, our kababayans continue to bring honor to the nation. The Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas, or PAFIO, celebrates the extraordinary contributions of Filipinos abroad and international partners whose contributions transcend borders and uplift the Filipino spirit. Established in 1991 through Executive Order 498 under the presidency of President Corazon C. Aquino, the PAFIO was born from a deep gratitude for the global Filipino community's unwavering support for the nation's growth and resilience. From this vision grew a platform that honors excellence, service, and global solidarity in many different forms. The PAFIO honors contributions across 4 distinct categories, each celebrating different facets of excellence and service. The Banaag Award recognizes collective action that uplifts Filipino communities abroad, emphasizing the power of collaboration and support. The Pamana ng Pilipino Award acknowledges individual excellence and distinction in various fields, highlighting the remarkable achievements of Filipinos worldwide. The Lingkod sa Kapwa Pilipino, or Linkapil Award, honors those who give back through humanitarian efforts and nation building, showcasing the spirit of giving and dedication to the Philippines' progress. Lastly, the Kaanib ng Bayan Award recognizes foreign partners who have gone above and beyond in championing the Filipino cause, underscoring the importance of global collaboration. Since 1991, 555 individuals and organizations from 55 countries and territories were conferred with PAFIO by 7 presidents. Their achievements remind us that the Filipino spirit transcends borders, making an indelible mark on the world stage. This 2026, the search continues. The Commission on Filipinos Overseas invites nominations for the next presidential awardees, individuals and organizations whose achievements and service continue to inspire the world. Nominations open on December 11, 2025 and close on May 29, 2026. Beyond the milestones and figures of the PAFIO are the real hearts behind the mission, the men and women whose service embody the true spirit of the presidential awards. Visit the PAFIO website to know more about the awards and download the nomination form from the QR code and official links provided. Amin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga sa iyo, Jairus. Good morning po, Sir Ares. Kamusta po kayo, sir? Ito, lalo ko lumapad sa suit ko. Hindi naman po. Buti na lang pala, sir. Ano lang po, Oo half nga, body lang tayo kalahati sa lang camera. eh. Ano? Oo.
Pero yun nga, kailangan talaga asikasuhin natin ang ating health, di ba? Yes, totoo po, sir. Like no? tulad na lang nabalitaan ko sa CFO, meron kayong Biggest Loser. Ay, opo, Biggest Loser. No po. Parang regular program po talaga ito ng ating health department sa CFO. Ano no po. bang ginagawa dyan sa Biggest Loser? Siyempre, sir, sa tayong CFO? mga government employees, government staff, mga kawani ng gobyerno, gusto natin mapanatili yung ating well-being, health and well-being. So, itong Biggest Loser, yung parang concept po ng TV Palabas show. dati Opo, sa TV, yung reality opo, show. ni Sharon, sir. Bale, sir, syempre, nagiging fit po. Si Sharon po ba? Hindi ko po alam. Ayun, parang gusto po natin maging fit ang So, bawat ano yun, CFO employees. Parang paano ba yun? Yung pababaan. Pababaan, sir. Coming Opo. coming from a certain weight. Yes, sir. Yung transformation nyo po, yung minomonitor po dun sa Biggest Loser. So, Opo. matagal na ano to. Matagal, sir. Parang mga 6-month period po, no? So, sumali Actually, ka- marami pong sumali kasali. ka ba dun? Hindi nga po, sir. Sayang Wala ka nga nang po. wala ka nang ilulus. Kayo po ba, sir? Actually, pinapasali ako Pinapasali ni po Nurse kayo. Lucky. Opo. Kaso, sabi ko, susurpresahin ko na lang kayo. Ako pa rin yung biggest. Opo. Biggest po, no, sir? Hindi, pero kidding aside, importante talaga yung, di ba, yung minomonitor din Totoo, yung sir. Opo. kalusugan. And magandang initiative ng CFO yun. Pero ano yan, may price? Yes, sir. May incentive, syempre po, no? Kaya, malaking tulong din po talaga siya doon sa magiging Biggest Loser. Kasi, syempre, nawalan ka na po nagkaroon ka na ng weight loss, no? Yung journey mo towards a healthier self ay mas napalapit ka. At the same time, meron ka ring motivation na premyo ka. Alam mo, no, sir? nakakatawa dun. Yung nandun nagre-report pa kasi ako sa CFO Opo. nung nag-start yun. Hindi alam ng mga participants kung sino-sino sila. Opo, yes, sir. So, may mga code Oo, names. naghuhulaan kung sino. Kasi Opo, bigla na lang may hindi na kumakain. Bigla na lang meron talaga pumayat na. No? Si Totoo, Ate sir. Maricel. Opo. Yung ating lady guard dun. Yes, sir. Diba? Laki ng pinayat in a month's time. Pero yan ay yung physical health. Matinding discipline po talaga, Oo. sir. Opo, sa physical health. That's the physical aspect Yes. ng healthcare. Sa mental health naman, Mahalaga rin, no oo, po, sir. mahalaga rin na Hindi lang talaga dapat yung physical health, no, yung katawan po natin ang binabantayan at inaalagaan natin. Lalong-lalo na yung mental health natin, yung kaisipan natin, no, Sir Ares. So, yun nga yung, that's one of the rationale behind remember, meron na tayo ngayong wellness break, Yes, diba? opo, may wellness So, mga break. government employees, may 1 week, ilan ba? 5 days, I think. Parang, opo, sir. 5 parang- days, no, na wellness Yes. break. So, that's meant for, para yung mental health mo naman, Opo. makapagpahinga ka. Makapag-bonding sa pamilya, di ba, sir? Spend some personal time. No So, po. maganda na CFO is handling both aspects of physical Opo, and mental. sir. And of course, sa ating mga constituents, Yes. yung mga non-resident Filipinos, paano yung kanilang mental health din? Actually, marami din talaga tayong programa at serbisyo, sir, pagdating sa mental health na po. Even sa overall well-being ng ating mga constituents. Syempre, nangunguna po dyan yung ating mga PIDOS seminars, at the same time yung ating mga guidance counseling program na syempre po ine-ensure ng CFO na bago umalis ng ibang bansa ang ating mga kababayan, Sir Ares, no po, ay maging handa po sila mentally, at the same time maging stable din po yung kanilang kaisipan kung anong magiging kung anong tatahakin po nila, no, afterwards. At the same time, sir, meron din po ang dami rin po nating initiatives, no, partnerships na ginagawa po. Pero alam mo, bilang isang dating migrante, Opo. ang hirap talaga dahil, of course, there's the separation anxiety. Yes, sir. Na iiwanan mo yung pamilya mo, iiwanan mo yung career mo. Totoo po, no, no? sir. And Maging- lilipat ka sa isang lugar na malayo, Opo. wala yung support network mo.
maging Sisimula ka uli. siguro sir kahit yung mga maiiwan mo ring pamilya, ano po, lalo na yung mga anak mo na maliliit pa, no Sir Aris. Lahat actually yan yung apektado lahat Apektado yung immediate family mo. Opo. And then apektado din yung actually pati mga kaibigan mo yung maiiwan mo dito, Yes yung mga po. barkada mo. Ako rin nga po sir ay Epekto yun ang tatay ko po kasi ay isang OFW din po, isang seaman. So syempre, although masasanay ka na rin po talaga every time dahil syempre paulit-ulit din pong naalis. Oo. Pero syempre nandun pa rin yung kabigatan, no po. Pero Yung believe me, Jairus, hindi nawawala Opo. yung epekto nung Totoo, sir. separation. Opo. Ako, kahit matagal na ako nakabalik dito, meron pa ring remnants ng, let's say, with the lack of the better term, damage. Opo, sir. No? Yung Opo. social cost. Yes So, po. nararamdaman pa rin namin. Kaya, nagkaroon tayo ng partnership. No? Yung CFO Yes, nagkaroon ng sir. partnerships. Nasabi mo nga, hindi lang one partnership, Opo. several partnerships. Several partnerships. Tungkol sa paano pangalagaan ng mental Mental health, health, ng opo. mga non-resident Filipinos. Yes, sir. Opo. At maswerte po tayo ngayon, Sir Aris, no po, na makasama po ang isa sa ating mga partners Oo. ng CFO para matulungan tayong mapangalagaan ang well-being, no po, ang mental health ng ating mga non-resident Filipinos as well as yung kanilang mga pamilyang naiiwan dito po sa Yes. Pilipinas, no po. So, pakilala mo na. Pakilala na po natin. Oo. Ang ating pong guest ay isa sa mga partner ng CFO sa pangangalaga ng bawat migranteng Pilipino, pati na rin sa kanilang mga pamilyang naiiwan. Mula po sa MLAC Institute for Psychosocial Services, andito po ang kanilang Executive Director, si Miss Hana Misha Morillo. Ayan po. Hello po, Ma'am Hana. Hi, magandang umaga, Magandang Aris, umaga, Jairus, ma'am. salamat. Maganda pa kayo sa umaga, ma'am. Yes. Opo. Salamat Parang po. Ma'am, matanong lang namin basic for the benefit of our viewers and listeners. Ano po ba yung MLAC. Ano yun? Mindfulness? Yes, tama Opo, po. love. Ano po ba yun? Nakuha na ni Aris, oo. Oo. Ako yung pangatlo, compassion. So, Ayun. mindfulness, ma'am. love, and compassion. compassion. Institute for Psychosocial Services. Okay lang ba, Aris? Sige po, Tinuloy ma'am. ko na. Go ahead, ma'am. Yeah, so it also started as the initials of our founder and president, national social scientist and clinical psychologist for 5 decades, Dr. Honey Carandang or Yes Maria po. Lourdes Arellano Carandang. Mm. So, tinawag siyang national social scientist because she brings the science of psychology to Filipinos, especially those in most need. So, if I may share a bit of Yes, ma'am, go ahead. background Yes, sir. about Ayun. FLAC. Oo, in the early 90s, she was one of the pioneers together with her team in community mental health and interventions in the Philippines during the killer earthquake noong 1991 sa Baguio. Tapos nandun si 1990. 1990, sorry. Hindi Yes. pa po ako buhay nun, ma'am. So Sorry yun, po. so simula nun, pumupunta na sila si Dr. Honey sa iba't ibang komunidad, talagang nakikipagkapwa damdamin. So yun yung isa sa mga frameworks namin, really born from the experience on the ground. So up to today, we bring these experiences and learnings from the ground, really from the wisdom of the Filipino communities. It's practice-based and culturally responsive. It's backed by evidence. So, hindi lang psikolohiya or Opo. psikolohiyang Pilipino rin, but also evidence na ito yung nangyayari sa ganitong mga, kunwari, demographic. Ito yung nangyayari sa ating komunidad sa Luzon o Visayas o Mindanao. So, all over the Philippines, we bring those experiences. And that's how we scale. Kasi hindi lang natatapos sa clinic yung work, no? Yes. Paisa-isa lang yon. We scale our services to more communities in the country and more recently overseas. We've been partnering with foreign or international organizations dahil nakikita nila ang meaning at saysay ng ganitong klaseng approach sa mental health.
Ma'am, sa madaling salita, kung pag-aralan natin yung naging simula nitong MLAC, it Mm. started as a team providing psychological first aid. Yes. In fact, nung 1990 nga, dun sa Killer Earthquake, tinanong dun sa Karanglan, barangay ng Karanglan, sabi, nasan po yung mga tubig? Sabi kinukwento to ni Dr. Honey, no, nasan yung mga pagkain? Ano pong bibigay nyo sa amin? So parang hindi pa nila alam noon or hindi Yes, siya opo. talaga normal, no, na Oo, yes, ibibigay ma'am. or regular na i-hand out. But people then knew that it was so important to moving forward, going forward in their lives, in their healing process. So dun, she cites this because it's not tangible, but at the same time, kagaya ng sinasabi nyo, no, there's no health without mental health. Hindi Yes. tayo, pag kunwari, nagkakaroon tayo ng problema sa paa o sa masakit ang tiyan, agad-agad doktor. Pero pag kunwari, hindi tayo makabangon, nahihirapan tayong mag-concentrate, anong una nating gagawin? Hindi tayo Mm. iinom ng gamot, 'di ba? Parang nakasanayan natin yung medical models. But this kind of approach, when we talk about mental health, it's so it varies and malaki ang range, no? Pwedeng preventive, pwedeng interventional Mm. like talking therapies, or intervention na parang yung community mental health na ginagawa namin. Preventive can also mean like you talk to communities, educate people or learn with and from each other. Ganyan po. May grassroots approach Oo. talaga, ano po. Pero alam mo, Yes, Jairus, no, absolutely. Mm-mm. Doc Hannah, Mm-mm. obviously I'm older than you two. So, sa time namin, hindi pag sinabing mga ganyan, Sa yung mental health, mga sir, mental ano health po. issues, ang stigma diyan is naku, nasisiraan na to ng Kaya nga ulo. po, ano, sir. Yeah, So, exactly. pagka meron kang mga dinadamdam na mga bagay-bagay, mga sobra kang iniisip, Mm-mm. no, natatakot ka rin i-open up Totoo, kasi sir. Ano po. yun kagad ang sasabihin sa'yo, Nai-invalidate po agad. nasisiraan na yan ng ulo, parang Yes, gano'n, ano, no? sir. Yes. Mabuti nga po ngayon, sir, ay mas nagiging open po yung ating lipunan. Nabibigyan ng Ano po, importance yung mental opo. health Sa tulong din natin. po ng iba't ibang institutions katulad ng MLAC, no po, Yeah. na mas napagyayaman po natin yung mga usapin tungkol po sa mental health. Pero, Ma'am Hannah. Doc Hannah, paano po yung how did the group transition from providing community psychological first aid? Tapos ngayon pumasok na kayo sa International. mga overseas Filipinos Opo. or non-resident Filipinos. Paano po kayo nag-transition doon? Yeah, kasi yung thrust din ng MLAC, ang mission namin ay dalhin itong mga community mental health programs to the most marginalized and traumatized communities in our country. So kung sino ang pinaka nangangailangan. Yes. Marginalized may mean low or less resourced communities. Pwedeng, wala silang material support or wala silang mga professionals sa mga komunidad nila. Pwede ring geographically minoritized, kagaya ng mga katutubo nating kapatid. At ngayon, simulan noong, actually may libro si Dr. Honey Carandang. We also specialize in migrant mental health. Yes. Mention libro na nawalan ng ilaw ng tahanan. During the early 2010s, I think it was a 2009 book released, noong feminization of migration, no? Or yung mga nanay na natin, yung pumupunta, or yung mga babae yung pumupunta sa ibang bansa to seek greener pastures. So, kasama rin yun sa aming thrust. Yung, kumbaga, parang tinitreat namin sila na geographically minoritized kasi sinong nangangalaga ng mental health nila. Opo. And now, bukod sa mga kababayan natin based or working abroad, nakikita natin papaano naman ang mga anak nila. Yes. So that's a very important question that we want to address or want to seek support kung paano natin tutulungan. Kaya napakahalaga talaga ng partnership ng MLAC with CFO kasi ito ay pagtutulungan ng gobyerno at mga CSOs eh.
It's a landmark partnership if you ask me, kasi it's truly proactive. It's a proactive step in co-advocating for mental health and well-being. Dahil pag isipin natin na mental health, hindi lang naman siya yung kawalan ng kondisyon or illness, but also how do you take care of your well-being? Narinig ko Yes. kanina sa usapan ninyo yung exercise, yung Yes. ginagawa sa CFO na parang Biggest Loser, o kaya yung parang yung 5-day leave, no, for mental health. Yun yung mga buffer or parang nakakatulong siya para pangalagaan yung mental health, para pag may challenge na dumating, natutulungan tayo na aalalahanin ko na lang yung good times with my family imbes na mag-succumb ako to loneliness, or alam ko na may naniniwala sa akin sa Pilipinas kahit na ngayon may dagok sa buhay ko. Yung ganun ba? So, para siyang protective factor para sa ating mga kababayan. Talagang ano po, ano sir, Ma'am Hannah, vulnerable po talaga yung ating mga kababayang overseas Filipinos. Lalo na yung mga nag-iisa po sa ibang bansa, no? Kasi mahalaga po, no, base po doon sa ating naging discussion, yung support system, no, yung may kasama po kayo sa inyong surroundings, no, Oh, Sir I Aris. can fully relate to that, no, Jairus. Opo. Kasi nga, nanggaling ako sa ganung sa Opo. ganung buhay at mahirap talaga. Kaya Yeah. ang feeling ko noon ako'y nasa kulungan. Opo, sir. Yeah. 'Di ba? Oo. Kasi hindi lang naman ang primary motivation nung karamihan sa mga nag-a-abroad ay economics, Opo. no? Yeah. Iniisip mo yung Livelihood, ang po, iniisip mo magkano bang kikitain ko, magkano sweldohin ko, ano ba yung gusto kong bilhin, papagawa kong bahay. Yes. Pero Marami po talagang ang sakripisyo, nakakalimutan, sir. 'di ba, Doc Han, ang makakalimutan sa equation, Mm-mm. paano yung mga anak ko? Oo nga po. Sino ng tatay nila? Sino ng tatay yung tatay nila or nanay nila? Totoo po, sir. 'Di ba? Yeah, tama po. Actually, itong usapan na to, yung the fact that you're sharing, sabi mo kanina, Aries, no, yung damage na gawa na quote-unquote, or parang itong mga concerns that you actually lived through, and yung shinare din ni Jairus na yung tatay niya at also OFW. Malaking bagay to sa mga nakikinig sa inyo ngayon. Iisipin nila, number one, hindi ako nag-iisa. Yes. Yes. Or number two, okay lang palang pag-usapan to. And that Opo. is stigma breaking. Kasi minsan yung stigma na nabanggit niyo po kanina, yun yung nagiging balakid sa pagtulong, sa seek out ng help, or parang kikimkimin mo na lang. Kasi very cultural din, 'di ba? Yung judgment, o kaya kakayanin, kasi parang nandun tayo, let's keep performing, let's keep doing this, ganyan, kakayanin na lang natin. Pero hindi ka machine, tao ka, and you Yes. matter. Ma'am, yung tanong ko lang yung yung mechanics nitong partnership natin, no? Yung partnership no, between CFO and MLAC. Paano po ang gagawin nating programa para ma-concretize itong mental health care? Balita ko rin po, Ma'am Hannah, no po, Sir Aris. Meron po tinatawag na e-COF services po, yung e-Children of Overseas Filipinos, Ma'am Hannah, no po. Yes. Ayun po. So thank you din sa platform na ito para maibahagi namin kung ano yung e-COF. So itong partnership natin with CFO, no. Unang-una nais kong banggitin lang na mabilis yung steering team behind e-COF, our advisors, former Secretary Melly Nicolas, our founder and president Dr. Honey Carandang, Dr. Tessibeth Cordova, our PM, and then our digital team, Ms. Nicole Pangilinan and Mr. Walter Tamayo. Pangalawa, sobrang malugod na pasasalamat sa CFO sa pamumuno ni Secretary Clink Ang and the team of directors para sa pagsuporta nila. So nakita nila, nag-co-advocate sila, no, together, not only with MLAC, but those who believe that it is important not to overlook the children of migrant workers or those residing, or Filipinos residing abroad. We co-advocate by reaching out to the children of non-resident Filipinos and their caregivers. We Yes, ma'am. partnered to build on the strengths of CFO and spotlight yung parang pinagdadaanan, no, ng most vulnerable groups in the migrant Filipino demographic, which is their children or their youth. Kasi murang edad pa, parang
Yes. kumbaga may impact na yun sa kanila at maaaring hindi naiintindihan ng ibang bata, maaaring iba yung kapasidad ng ibang bata na maintindihan, but we're there to support. So anong ginagawa ng ECOF? It's to address the gaps in mental health and psychosocial support for Filipino workers based abroad. Yung ECOF program is grounded. Dr. Honey Karandang would always say, we listen to the wisdom of children. Yes. So this is co-created, it's youth-led. We at MLAC have been doing this, and then ang objective nito, number one, merong situational analysis. Bakit mahalaga ito? Titignan namin kung ano yung mga interventions na meron na for children of non-resident Filipinos, kung ano-ano ito, kung bakit meron nito pero hindi nagagamit, etc., etc., or meron bang barriers, ano ba yung facilitators to using it. And then objective 2, we co-design a digital mental health program founded on the situational analysis. So dun sa second objective, we want to specifically target the expressed needs of the children of overseas Filipinos. And then thirdly, our objective is to implement the intervention through interactive webinars. So meron tong mga nagtuturo pero hindi siya lecture. It will be like a safe space for them. It is accessible, libre, mapapanood nila, hopefully sa Facebook Live. Kasi imbes na nagtitiktok ang mga bata or titignan nila, ba't ba ganito yung pakiramdam ko? Merong ready resource. So meron kaming platform na ipapakita. Merong platform for the resource, meron ding platform for the webinars, which can be like a safe space. Pwede nilang Yes, ma'am. isulat doon ano yung mga katanungan nila, ano yung relevant sa kanila, as we go along. So paano to, ma'am? Meron parang yung MBLAC will have a website, or you will just be using social media for this? Sa ganito pong paraan, social media, kasi mas ina-access po nila yung social media, lalo sa Facebook, mas marami kang viewers kung Facebook Live, and nakikita natin yun through experience. But we're very open, kasi initially gusto namin website, pero nakikita natin yung bandwidth din ng May limitations. pagpapanood. Oo. Parang culturally, mas nagre-relax tayo sa Facebook Live, Yes, mga yes. ganyan. Pero Actually, meron po ba kayong plano na that parang yung remember there used to be a program called Dial a Friend na parang kung telemedicine pa yan, yung tatawagan mo yung Opo. tatawag ka ng counselor. May kasama po ba yan sa program niyo? Siguro makikita natin sa recommendations. It's beyond the scope, pero ang gusto kasi natin is-scale. So, pag kunwari yung tatawag, it might benefit the listeners, yes. But yes po. maganda yung parang naka-address na sa karamihan. Kaya mahalaga yung first objective of seeing ano ba ang problema na kinakaharap ng ating mga kabataan na anak ng mga non-resident Filipinos. So sa ngayon pala, ma'am, you're still in the stage of determining the parang needs analysis pa rin kayo. Parang gano'n, Aris, oo. And sana yung mga nakikinig, baka they can relate or aligned yung ating mission. So hopefully matulungan din natin ng CFO at MLAC na makalikom ng material resource for it. Actually nga po, just having this interview na po, Sir Aris, Mama, na feels very comforting po, no? Lalo na po siguro sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, who really needs help when it comes to addressing their needs sa mental health, no? Kung hindi man directly nila masabi yung kanilang mga nararamdaman o nararanasan sa buhay, but we hope that through this interview po, no, ay mas napopromote natin yung pagtigil doon sa stigma, doon po sa negativity, negative connotations ng pakikipag-usap tungkol sa mental health, sa nararanasan po ninyo, no po. And at the same time, Ma'am Hana, para po sa reference ng ating mga kababayang overseas Filipinos, meron po bang specific hotline o kaya po ay
Facebook page o website po ang MLAC, no, na pwede pong Yeah. puntahan o tawagan o i-reach out ng ating mga non-resident Yeah. Filipinos, ma'am. Yeah, thank you for that, Jairus. In fact, baka we can post the details no Yes later po. after our interview. Pero pwede po sa www.mlacinstitute.org at meron din po kaming Facebook page, MLAC Institute for Psychosocial Services Inc. Meron din pong Viber at email. So, doon po sa page namin, and meron ding Instagram at mlac.institute. So Yes, Ma'am, doon ma'am. po pwede po sa bang Facebook page, madalas kaming nagfe-Facebook Live din. So every now and again, Ah, pwede silang mag-message, mm, tapos mag-request, and then we can do something about it. okay. We'd be happy to help. Yun yung Sorry, Aris, you itatanong ko, were saying? yun yung itatanong ko sana eh. Pwede Ah, bang tumawag sa inyo and request for one-on-one session, mga ganun ba? opo, primarily yun talaga yung service namin, yes, ma'am. psychotherapy. But we also see how sometimes hindi siya accessible sa iba, hindi Opo. lang yung Mm. halaga, yung cost, but also yung minsan, kumbaga, mas konti talaga ang mga psikolohista sa Pilipinas. Kaya gusto naming i-scale para mas makatulong sa mas maraming tao. Yes. Actually, very relevant and very timely din po talaga, no po, since meron din tayong nararanasang krisis, no, sa Middle East. Yes. Marami Yes. po sa ating mga Philippine schools overseas, katulad ng naging discussion po namin ni Sir Aras last week. Nasa Middle East po, no, parang among the 34 Philippine schools overseas, parang 28, 26 po ng PSO ay nasa Middle East na po. So, sa ating mga overseas Filipino youth na nakikinig po, andito po ang CFO, ang MLAC, no po, Yes. pwede niyo po kaming i-contact, tawagan, kausapin kung sakasakaling kailangan po ninyo ng tulong. At Yeah. kung sakasakaling kailangan ninyo ng pamilya, no, kausap na pwedeng sabihan ng kung ano mang nararanasan po ninyo na Ma'am Hana. Yes, that's right, Jairus. Thank you for that. Medyo kapos na po tayo sa oras, Ma'am Hana, and gusto man namin pahabain tong Opo. ating discussion dahil maganda talagang pag-usapan Likewise. to eh. Maybe Yes. Sa siguro susunod, sa susunod. pwede tayo mag-schedule ng another session. Session. And targeted yung topics na Opo. gagawin natin. So ma'am, hingan po namin kayo ng inyong message sa ating mga listeners kasi our broadcast reaches even sa international dahil tayo po ay kinakarga ng Voice of America. May message po ba kayo lalo na sa mga ating mga non-resident Filipinos at yung mga pamilyang naiwan dito sa ating bansa? Yes, I just wanted to say maybe kasama namin kayo. So, mahalagang may ganitong mga partnerships at programang CFO. So, salamat for this. I wanted to say, check on yourselves. Kamustahin mo ang sarili mo. Kamusta nga ba ako? Be honest and authentic. Kung talagang nasistress ka, by recognizing that you're not okay, malaking bagay ang nagagawa nun, not only for your mental health, but physical health. Because you're recognizing something na totoo sa'yo. Opo. And as Dr. Honey would say, our body is a truth teller. When you say this, pag tinanong mo sarili mo, you're beginning to integrate what you feel in your body, connecting it with how your mental state is. So hindi ka na nagsisinungaling sa sarili mo na kaya ko pa to pero burnout ka na Yes. pala. When you experience this, mas dumadaloy ang pagkamusta sa ating kapwa. Naiiwasan ng judgment, ang stigma, or mas nahahatid natin sa mas productive na referral pathway, mas nagiging klaro. Pag sinasabi natin na, kagaya yung kaninang sharing nyo, no? Parang mahirap talagang buhay abroad. The fact na sinabi nyo yun, nakaka-relate na yung ibang listeners natin. And then Opo. they will feel na, I am really not alone. I'm okay to feel this way because I am human. So, pangalawa, apart from kinakamusta natin yung sarili natin, then you can go on and kamustahin yung kasama natin. Offering a space is very helpful. Pakikinig is very helpful. Napakahalaga kasi lalo na sa mga bata rin, no? It is validating. Pinaparamdam nating mahalaga sila by just listening. You don't even have to give advice. Pwede mong sabihin na,
Hindi ko pa nararanasan yun, pero nandito ako. I'm glad you're sharing it with me. Napakahalaga na binabahagi mo yan ngayon. And, just offering that space is really transformative. So, wag nating i-underestimate yung ating pakikinig. Opo. Maraming salamat po, Miss Hannah Murillo, Executive Yes po. Director ng ano nga uli yung meaning Ng ng EMLA? Mindfulness, Yes. Love, Yeah. and Compassion Institute for Psychosocial Services. Ayun. So iimbitahan Maraming natin. salamat din po, Aris and Gyros. Yes, Yes, ma'am. Sir Aris. Imbitahan po namin kayo uli for a more targeted Opo. discussion. Sure. See you next time po ulit, Ma'am Hannah. Salamat po. Maraming salamat po. Happy to do that. Salamat. Thank you po. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. At dagdaan na naman po ang isang episode ng ating programang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas na aming ginagawa para sa ating mga non-resident Filipinos. At sa bawat kwento, sa bawat impormasyon at sa bawat hatid na serbisyo ng CFO, layunin naming mas mapalapit ang serbisyo ng gobyerno sa bawat Pilipino saan man sa mundo. At tandaan natin mga kababayan, basta't balita at serbisyong publiko. CFO kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO ang sa Bagong Pilipinas sa mga Pilipinong sa Radyo Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.